Hindi na ako pagong, pero hindi rin ako super woman. Naisip po ni Mother Lily na, si Snooki, parang gusto ko siyang gawing Brooke Shields of the Philippines. Yung tampuhan namin ni Mother, nagsimula yan nung nag-asawa kasi ako. Pag-usapan natin mga nakaraan at ngayon, ikwento muli ang mga nagdaan kahapon. We can laugh and cry as we reminisce the times, talk about the highs and lows of life. Umagos ang buhay, dumaloy ang panahon, maraming pagbabagong humubog sa atin noon. Blessings came and lessons made us strong. Let our story shine and be an inspiration. Kahit saan, kahit kailan, I'll always be there, sabihin mo lang. Always remember, whatever happens, rain or shine, friends tayo. Friends tayo. Rain or shine, friends tayo. Oh my gosh! Ito pa lang si naging ni Tapos, talaga matagal pala sila ni... Oh my, hindi ko alam ito. Hi friends! Welcome to the Snooki Serna channel. Uso pa ba ang mga magazines ngayon? Kasi alam niyo marami ako mga lumang magazines dito sa tabi ko. Pero parang hindi yata ako marerelax. Parang nanunumbalik sa akin ngayon yung mga old issues about me. Pero I hope hopefully pagtatawanan na lang natin ito ngayon. Di kayo, samahan niyo ako as I look back at some of old showbiz issues. Masaya ito. Hi friends! Gusto niyo ba yung mga chikahan namin? If you do, please like, share, and subscribe. And please don't skip the ads. Thank you. Nga pala, nandito ako sa Co Tea and Coffee or Cup of Tea and Coffee here at 217 Voss Building, Kamuning Corner, Scout Rallios Extension. Nung araw, friends, walang mga social media. Ito yung parang walang easy access sa amin nung araw ng mga artista. Nakikita lang kami pagka yung nagte-theater tour kami, pagka nagpo-promote kami sa mga stations. Nasa Broadcast City pa nun yung Channel 9, 13, 2, 7, magkakadikit sila. No, 7 may sariling station. But anyway, so ang mga fans, nagpapasalamat ako sa inyo. Dito lang nyo kami nababasa, di ba, sa mga magazines. Gusto nyo simulan na kaya natin ang intriga? From Artista Magazine. Wow, 1982. Naku naman, 1982 pa to. Mahal ko si Mami at ang pamilya ko. Mahal ko rin si Mother Lily. Pero, mahal ko rin si Albert. Ang labo naman ito, no? Talaga bang sinabi ko kaya ito? Una sa lahat, hindi kaya ito press release lang. Kasi baka may pelikula ako nito kasama si Albert. Okay, totoo naman to. Una sa lahat, syempre, talaga namang mahal ko silang tatlo. I love my mom, I love Mother Lily, I love Albert. Palagay ko to, intriga ito. But tungkol sa isang parang may pelikula kaming ginawa. Tapos yung briefly lang, parang may tanan-tanan issue yata ito. Tapos hindi natuloy yung tanan na yon. Alam niyo na yung story sa mga sumusubaybay po sa akin na hindi natuloy yung tanan na yon. Tingnan niyo to, nakakatuwa. Ako lang nag-makeup niyan. Proud na proud ako na nakachamba ako dyan. Pati yung hairdo ko. Kami lang ni Mami Eden, may tita Eden ang nag-ayos niyan. Ang cute din ang likod, gusto ko ipakita. This is from, Jingle Sensation. Ang chismis naman tungkol kay Snooki dito ay, nasa top stories pa, ha? Girlfriend ni Albert, pinalibag ni Snooki ng kaserola. War freak naman si Snooki. Ganun pala yun, ang violent. Kaserola talaga, binalibag.
Alam niyo, honestly, parang hindi ko maalala na nambalibag ako ng kaserola. Maybe siguro at my age na, parang mas naging, ano na ako, jaded, mas naging, ano pa ako, yung parang, you know, I can't say that I was as faultless as before. Pero noon, na feeling innocent pa ako, parang, and shy, and timid, and so, oo. Parang hindi ko ginawa ito. I don't think ginawa ko to. Parang false chismis. Ito naman, movie Flash. Ang cover, si Ate V, si Sharon, si Gabby, Ruel, ang gandang babae. Si Malu Bendigo. Oh, wala akong intensyong agawin si Snooki kay Albert. Sabi ni Miguel Rodriguez. Ito ay nung mga panahon na ginagawa ko yung pelikulang Experience. It was directed by the late, great director Lino Broca. Ano to, parang first foray ni Tito Lino to sa suspense thriller genre. Tapos si Miguel, hindi niyo po na itatanong, siya po yung Superman ng Pilipinas noon dahil napakagwapo, kamukha po siya ni Christopher Reeves. Siya po yung parang naging second na ka-love team ko noon after Albert and Gabby. No, third na pala siya ka-love team. In fairness, I'm proud of this picture kasi parang fit na fit ako dito, feeling fit ako dito. Ang answer doon sa question, si Miguel lang ang mga kasagot niya. Parang wala naman yata nangyaring intrigang ganun. Once again, ano na naman yan, chismis lang talaga. Ito naman po from, ito yung Jingle Extra Hot. Sikat na sikat po yung Jingle Extra Hot noon. And this picture was taken in Hawaii. Yung nung ginawa ko po yung Strangers in Paradise, starring Lloyd Sammartino and si Tom Babauta. Much bolder Snooki in 1983. Noong mga panahon namin, ayan, ito na ho yung bold na masabi. Pero ngayon, ano na lang to parang, di ba, one of those things lang yan, pupunta ka ng beach, alang naman naka-short pants ho tayo, t-shirt o jogging pants, syempre maliligo ka, ito yung, naka-bathing suit, di ba? Kasi nung araw, ang uso yung mga movies ni Brooke Shields, yung mga Blue Lagoon, Pretty Baby, Endless Love. Si Brooke Shields, nataon na parang her image was sweet and sexy. Naisip po ni Mother Lily na, si Snooki, parang gusto ko siyang gawing Brooke Shields of the Philippines. So, isa po ako doon na parang sabi niya, as a career shift, gawin ko kayang from sweetie-sweetie si Snooki, gagawin ko siyang medyo daring. Pero hindi naman siya talaga daring. Ito siya, yan. Ito siya, yung two-piece bathing suit. Ayun. Next is Orig Showbiz Magazine. Totoo ba may stulang sabit lamang si Cookie sa Zuma? Hindi naman ata. I don't remember na, parang as far as I can remember, parang ako yung naging first choice nila talaga for the role of Galema dun sa Zuma. Next is Controversial Magazine. Wow, year 1985. Tagal na rin, Gagawin ko lang ang pelikula with Albert and Lizelle. Kung babayaran ako ng legal ng 1 million pesos. Snooki by Tony Corazza. Once again, ang corny, corny sasabihin ko. Pero hindi ko ma-remember na sinabi ko to. Malamang baka sinabi to ng mami ko. Or there was an offer na bibigyan ako ng 1 billion just for me to do a film with Albert and Lizelle. Pero it never materialized and I don't remember na nagkaroon ng any, at that point in time. But eventually, nung nagtanan si Lizelle and Albert, pagbalik nila from the States, ang unang pelikula na ginawa po ni Albert is With Me. Yakapin Mo Akong Muli under Regal Films, directed by my favorite director, one of my favorite directors, El Maestro, Elwood Perez. Next is movie Flash, year 1987. Nakalagay dito naman, from Tito Mario Bautista, Snooki, I want to prove something. Pag si Tito Mario Bautista ang nagsulat,
isa po siya sa mga nire-respeto ko pong movie journalists or movie reporters. Hindi siya movie reporter, isa siyang journalist. Hindi ako natatakot na kung anong nakasulat kasi I know na maganda yung isusulat niya tungkol sa akin. Not to flatter me, pero totoo lang. Hindi siya intriga, hindi siya chismis, pero wala rin naman siyang biases tungkol sa akin. Ito yung magkakaroon ako ng anniversary special sa Araneta Coliseum. Always Snooki, parang ilo-launch yung Always Snooki. Wala lang, matter of factly lang, in the press con, I just said that I wanted to prove something. I wanted to prove to myself more than to anyone else na kaya ko pong maging isang versatile na artista at artist. Kasi pwede akong, sabi ko, kumanta rin, sumayaw. Ayun, so nagkaroon po tayo ng show noon, Always Snooki, sa ABS-CBN. Ang cute! Tinan mo ng Pinky, shout out to you. Ang ganda mo dito. At saka ang ganda rin ni Rita. Rita, dalawang kaibigan ko po sa showbiz. Modern Romances Movie Magazine. Ayan, ang cover ay si Richard Gomez and Snooki. Naka-swimsuit ako dito. Ang lakas ng loob, pero naka-short pants. Next issue, basahin natin. Si Miguel ang panggulo sa Snooki Richard Love Team. Siguro kaya siya sinabing panggulo sa Love Team was because at this point in time, sikat na sikat yung Snooki Richard Love Team dahil sa Blues ang Itim na ginawa namin pelikula under Seiko Films. Tapos biglang may ginawa kaming pelikula ni Miguel with Richard. Ito yung Paano Kung Wala Ka Na. So, parang ano lang to, chismis-chismis ang pampa-add lang ng intriga at promo lang for the movie. Tapos meron silang eksena rin kasing nagsuntukan. Ano ba, bitiw? Ano ba? Pinagbigyan ka lang ni Ampi nung wala ako. At ano ba kayong dalawa? Sally! Don! Tumigil na nga kayong dalawa! Sally! Nagkatotohanan niya tayong suntukan nila sa isa't isa. Ayun, ginawang big deal na. Ito naman, Jingle Extra Hot. Cover si Shawi. Ang ganda ni Sharon, no? Hindi na ako pagong, pero hindi rin ako super woman. Ay, nako. Yung mga pagong-pagong na yan, ang tagal ng issue, no? Biro pagka naiisip ko, no? 60 na ho ako ngayon, tapos, pero ang maganda naman, at least nag-evolve. Di ba? From pagong, naging super pagong. Ngayon, naging golden. O, di ba? Flying pagong na ngayon. Another beautiful cover of Miss Sharon Cuneta on Super Red Hot Intrigue magazine. Hindi ko na maalala itong magazine na ito. Maya, alis mo ba sa akin ng magduda? Kumita naman ang movies ko, wala namang nag-flop. Bakit wala pang kasunod? Parang hindi naman ako ganito magsalita. Although I can be melodramatic sometimes in the way that I speak, pero parang this is not the way I speak. Meron pang ang Christmas wish ko, sana mawala ang mga taga-chuchu kay Mother Lily. Parang hindi ko naman sinabi to. Hindi totoo, honestly. Parang hindi ko sinabi tong mawala ang chuchu. Or maybe, on hindsight, baka naman siguro nakwento ko itong sentiment na to, not necessarily in these words. Or maybe I've said it, I don't know. Pero totoo lang naman, come to think of it noon kasi rin, as with any successful person, di ba hindi maalis natin, minsan may mga nakapaligid na medyo ganyan, may mga parang nagpapalakas, mga, di ba pagkakaintindi ko ng chuchu, yung parang nagsusulsol. Ayan. May mga ganun, di ba, pagka sa isang company minsan, talaga sa isang malaking company, may mga ganyan minsan, mga nagsusulsol. Yung tampuhan namin ni Mother, on-off naman yan. Nagsimula yan nung nag-asawa kasi ako. That was in 1991. Tapos naman na, no, mahal na mahal natin si Mother Lily, nagpapasalamat ako sa kanya. Pero parang talagang yun ang naging malaking sama ng loob sa akin ni Mother nung nag-asawa ako. From the time on, parang yung relationship namin, naging ganito, yung parang love-hate relationship. But I'm just thankful lang na towards the end, nung itong may edad na tayo, si Mother Lily and I had a chance to had a good conversation, yung nagkaroon kami ng parang closure. And I'm just thankful lang na nagkaroon ako ng chance
to say thank you to her and to even say sorry to her sa kung ano man yung mga nagawa kong samaan ng loob kay mother. I practically grew up in Regal Films, kasi nag-start po ako sa Regal Films at 13 and a half. Hindi pa ako nagfo-14, 13 and a half. It lasted until I got married at the age of 26. So isipin niyo yung mga taon na yon. There are a lot of happy memories that I remember pagka napag-uusapan ng ang Regal Films. Too many good memories to mention, friends. Meron dyan yung first movie namin, ginawa ko yung Underage. Usually, pare-pareho kami si Dina, si Maricel, ako. Wala pa kami mga sasakyan noon. Sumasakay kami noon sa Fiera ni Mother Lily. Pula pa yun Ford Fiera. Papunta from the hotel where we were billeted to the location shooting sa Sariaya, Quezon. Sinasabi mo lang yan kasi hindi ka pati tamaan. Yan, sige nga ate, kulitin mo nga yan. Selena! Corazon! Cecilia! Halika kayo! Halika kayo! Bakit ngayon laki dumating? Ha? Napakalaking bahay, mansion, ang ganda-ganda. Usually, nakasakayo ako sa harap. Tapos si Maricel tsaka si Dina sa likod. Pero at one instance nun, sabi ko, out of the blue, gusto ko sumakay sa likod. Akalain nyo ba naman na siguro mga a few minutes away, a few meters away from our hotel, biglang may bato na ganito kalaki, Si Maricel yung tinamaan sa ulo. So, na-pack up yung shooting namin for a while. Napunta pa kami ng hospital to bring her to the emergency room. Thankfully, wala naman pong masamang nangyari. Talaga, naagapan naman na they were able to attend to Maricel and all's well that ends well. Ang dami pa nung meron pang nagpunta kami doon din sa same hotel na yon. Nagising kami to asunog, nasunugan kami ng kwarto. And then that same evening also, si Dina rin, narinig namin na merong commotion doon sa room niya. Basta makulay yung first movie ko sa Regal Films, yung Underage na yan. Tapos, yan din yung unang beses na nasabi ko sa sarili kong, I'm in love. Ako, I'm in love. Crush na crush ko si Gabi. Hindi na nahiya. Talagang open ang pagsasabi ng pagmamahal kay Gabi. Lahat naman tayo fan, di ba? Lahat po tayo may hinahangaan. Ako talaga, tagahanga po ako ni Gabi. And now, I'm so thankful that the relationship has evolved for us to become close friends. Ay, ang saya rin naman po talagang balikan yung mga showbiz na mga pangyayari nung araw, mga showbiz issues. I'm just happy and grateful na hanggang ngayon po, sa awa ng Diyos, nandito pa rin po ako at nandiyan pa rin po kayo. The Snooki Serna channel thanks the following friends for their support. Jill Stewart Imported Eyewear. Thank you, Miss Ace Nepomuceno-chan. Thank you so much, Bambi Fuentes Hair and Makeup Studio located at Timog, Quezon City. Thank you so much, Chris Reynes. Mia Mason Home Fragrances. From everyday essentials to curated gifts, Mia Mason is about making spaces feel like home. Discover a new standard of beauty, confidence, and well-being. Visit FG Vea at Tuscany McKinley Hill, Taguig. FG Aesthetic Center at the second floor Anbon Square Building, Langkaan 2, Dasmariñas, Cavite. FG, see beauty differently. Guys, kung nagustuhan niyo itong episode na ito at wish niyo na magkaroon ng part 2, please let us know. Ito po si Snooki Serna. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at pagmamahal ninyo. And always remember that whatever happens, rain or shine, friends po tayo.